Hi Gemini! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. Like kung sinasabi, kung hindi para sa'yo ang mga message na to, it means na hindi sa'yo. So, depende ito kung paano mo i-apply sa iyong sitwasyon. At Gemini, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. So, Universe, ano ang mga paparating na message kay Gemini this week, August 10 to August 16, 2026? Ang iyong overall energy at Gemini, the Tower. Ang challenge, 2 of Wands. Focus, 9 of Wands. Future energy, 5 of Pentacles. And the outcome, Knight of Wands. Okay. Ang energy mo ngayon, Gemini, is the Tower. May change. Change is coming. At kung ano man to, handa ka. Kasi parang alam mo na eh, kung ano man to, nagugulat ka, pero handa ka kung ano man yung mangyayari. I don't know kung ano yun, let's clarify mamaya. 2 of Wands, ang iyong challenge. Alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo sa isang sitwasyon, klaro sa'yo, maliwanag. Kung ano yung posisyon mo at kung saan yung kung saan ka nararapat. Let's say meron ka relasyon. Alam mo kung hanggang saan lang yung pwede mong ibigay at kung ano lang yung hindi. Pero since yan ang challenge mo, sa ngayon hindi mo nakikita kung ano yung positibo at negatibo. Pilit mong sinasara yung iyong pangunawa this week. Pero sabi mo, handa ka kung ano man yun. But deep within you, deep inside, hindi. Parang hindi mo kayang tanggapin. Andiyan dyan yung gabi na nag-iisip ka pa rin. Pinipilit mong maintindihan. Pinipilit mo ng sarili mo na yes, kaya mo. Pero deep inside, hindi pala. And then, ang iyong focus, 9 of Wands. Sabihin mo na lang na ito yung bagay na inilalatag mo na lang o pinapag sa Diyos mo na lang kung universe, kung ano man tong pinagdadaanan ko, isusurrender ko na sa'yo. Ikaw na ang bahala. Yun yung nakikita kong iniisip mo. O yun yung kailangang i-focus mo. Yung hayaan mong mangyari, sumunod ka sa alon, sumunod ka sa agos, kung ano yung dapat mangyari. Which is, ito na nga ginagawa mo. So, maganda. Diretso. Diretso yung goal mo. Yung focus mo, hindi nawawala. Andun dun. Ang iyong future energy, 5 of Pentacles. May struggle. Pero may struggle pa rin in the future. Hindi mo alam kung malalampasan mo ba to o hindi. Kung ano man tong sitwasyon na meron ka this time. Pero sabi ko nga, kahit may struggle ka in the future, sinusurrender mo na lang sa Panginoon kung ano yan. And then, ang iyong outcome, Knight of Wands. Pero hindi diretso pa rin. Kailangan mo raw diretso lang. Wag kang patitinag. Wag kang mawala ng pag-asa. Diretso man kung ano man ang pupuntahan mo o pagdidesisyonan mo. Okay, let's clarify. Gemini, ano ang mga messages na paparating sa'yo this week? The Tower, ang iyong overall energy. Nine of Cups,
Yeah, Nine of Cups, the Hermit, and the Temperance. Okay. Kung ano man tong sa tingin mo natatapos na o natapos na, pinilit mo maging matibay ang sarili mo. Kasi ito yung realization na ngayon iniisip mo na na-realize mo na hindi pwedeng ipilit ang tapos na at kailangan mo ring mag-move forward dun sa mga positibong alam mo mangyayari sa buhay mo. So, kung ano man na nangyari dito, na na-experience mo, masaya man, malungkot, lahat yan, pinagsama-sama, tinatanggap mo na. Dahil alam mo na ang buhay ng tao ay hindi mo kontrol. Lahat tayo, hiniram lang natin yan sa Diyos. So, kung ano man yung dagok o problema na nangyari na natapos sa'yo, is nakatadhanang matapos yan para makita kung gaano katibay at maka-move on para sa sarili mong happiness. So, sabihin na natin may isa kang relasyon na natapos. Kasi love reading to so relationship, whether sa romantic partner or sabihin mo ng asawa mo. Or pwede rin mga kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. May natapos. May pinag-awayan na nag-cause ng sudden change. Pwedeng ikaw yung lumayo para sa sitwasyon na sa tingin mo, toxic na, hindi na maganda. Kasi gusto mong balansin yung buhay mo Kung alam mong wala nang magandang kahihinatnan sa sitwasyon na to, ito na yung nare-realize mo na it's time for you to wake up. Magising ka na sa katotohanan. Hindi na pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi na nagbibigay ng magandang energy sa'yo. At ngayon, tinanggap mo yan, nakafocus ka sa mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa'yo, which is, hindi ito. Alam mo na ang buhay ng tao is, umiikot. Kung naranasan mo tong ending na ito, alam mo na sa next chapter mo o sa pupuntahan mo is pagkakaroon ka ng kapayapaan. Whether sa trabaho o sa ibang relationship. Kumbaga tinanggap mo na, end na yan At tinanggap mo na rin na kung naging masaya ka dyan, it's okay, masaya ka Pero hindi laging masaya. So kung ngayon nag-end na, it's okay, tatanggapin mo pa rin. Kaya nga, dito, sinurrender mo na kay universe o kay Lord, kung ano man yung nangyari. And then, Two of Wands. Ang iyong challenge, Page of Pentacles, the High Priestess, and the Four of Swords. Two of Wands. Yeah. Alam mo kung paano mag-move forward. Kasi magaling kayo. Yung intuition mo, pinapagana mo yan. Pero minsan, yun nga, nabablock dahil tao ka lang Kahit matibay ka, may sarili ka ring kahinaan. Pero since lumabas ang Four of Swords, which is resting, healing, bubuuin mo uli yung sarili mo. At bubuuin mo yan dahil naka-focus ka sa iyong bagong goal. Ang stability pagdating sa trabaho. So yes, may nag-end. Pero hindi naman ibig sabihin nun na end na lahat. So kung ano yung sa tingin mo bibigay ng happiness, doon ka. At yun, habang nag-heal ka. Which is, ganun talaga. Hindi ka pwedeng ma-stuck. Kasi tinanggap mo na nangyari na to, okay, move on, move forward tayo. Hindi natin pwedeng ipilit. So, Nine of Wands, King of Pentacles, ang focus mo, Ace of Cups, and the Five of Wands. Alam mo itong nangyari na tinatanggap mo na ngayon is regarding sa isang sitwasyon na puro
away at gulo na hindi na masolusyonan, hindi na magkaroon ng peace of mind o ng harmony dahil paulit-ulit na cycle. Kaya pala nag-tower na. Sabi ng universe, that's it, tama na. Kasi paulit-ulit na away. So this time, ang focus mo is love yourself. Unahin mong mahalin ang buhay mo at dahil sa, yun nga, mamahalin mo, ifo-focus mo na sa yung stability which is nandito, nag-uumpisa na. Diba? Kahit challenge pa yan. Kasi ikaw yung taong kung sa pag-uunawa lang, maano ka, palagi ka nag-uunawa. Pinipilit mong ma-solve yung mga issue na kahit mahirap, malumanay mo pa rin tinatanggap. Pinipilit mo pa rin buuin kung ano yung meron kayo. Hanggang dumating na yung panahon na kahit gusto mo, tinadhana na magwakas. At dahil sa matapang ka, ikaw yung taong tinatanggap na lang kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, eto nga, as in lahat, inaccept mo. Itong relasyon na ito, paulit-ulit, yung ninyo, yung argument, yung conflict, pero paulit-ulit ka ring umunawa. Inunawa mo to kung sino man to. Sabi ko nga, pwedeng malapit na kamag-anak, pwedeng romantic partner. Hanggang sa, dahil sobra-sobra yung pangunawa mo, dahil mabait ka, maayos ka, gusto mo lang ng maayos na buhay, maayos na pamilya. Siguro naawa na rin ng universe sa'yo, kaya siya na yung gumawa ng paraan para makat na kung ano man tong sitwasyon na to sa buhay mo. Kasi hindi mo deserve ang magkaroon ng ganyang relasyon. And then 5 of Pentacles, which is in the future, may struggle. Yung struggle is sa sarili mo. Hindi sa taong o sa sitwasyon na pupuntahan mo. Kasi yung pupuntahan mo is may stability. Doon mo ipo-focus yung buhay mo. Sa trabaho. O sa mga creativity na meron ka. 5 of Pentacles, 9 of Pentacles, the Lovers, and the Ace of Wands. Itong struggle mo na sinasabi ko in the future is nasa loob mo lang, nasa isip mo. Yes, matapang kang hinaharap kung ano man tong challenges na nangyari sa buhay mo. Pero still, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na dahil nga hindi mo deserve tong nangyari sa'yo, dahil maayos kang tao magkakaroon ka ng, alam mo yung mga pupuntahan mo, o yung mga partnership, sabi mo sa trabaho, doon ka magpo-focus, but at the same time, yung mga taong nakapalibot sa'yo, is same ng energy mo. So, yung mga worries as struggle na nararamdaman mo within you is mapapalitan dahil ini-enjoy mo yung mga tao sa paligid mo at the same time, yung trabaho na ginagawa mo. So, nandoon yung new inspiration para sa'yo. Kaya, eto, sinadya na to may matapos dito dahil ito na yung panibagong mundo mo Literal na mangyayari sa'yo is magkakaroon ka ng panibagong trabaho. And then, yung makakasama mo is fated na makilala mo. Magkakaroon sila ng mga parte sa buhay mo just to heal. At pag nag-heal ka, magiging independent ka na. Magkaroon ka man ng partner o wala, it's okay. Basta masaya ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, masaya ka sa mga taong nakapalibot sa'yo, yun yung magiging inspirasyon mo. Then, maganda. Knight of Wands. The outcome. 8 of Cups. 7 of Pentacles, and the 3 of Swords. Ang focus mo is sa trabaho mo na. Kahit ganun pa kabagal sa tingin mo yung progreso,
Pero ini-enjoy mo. It's okay. Ini-enjoy mo yan. Kasi, para sa'yo, ang totoong buhay is hindi yung nagkakasakitan ng emosyon. Para sa'yo, ang totoong relasyon, kamag-anak man yan o romantic partner is yung may pagbibigayan. Hindi lang sa material na bagay, kundi pati sa emosyon. Since ganyan na nangyari, masakit man, pero mas pinili mong umalis. At pinili mo nga to, yung magkaroon ka ng panibagong journey, panibagong magiging trabaho, makakasama, na magbibigay ng inspirasyon sa'yo. So ito, hindi mo na pinanghihinayangan. Nangyari na nangyari na. Oo, may sadness, pero kailangan mong tanggapin dahil ayan na, nilatag na ng universe sa'yo. Nakatakda na eh. Pero matatag ka dahil alam mong malalampasan mo yung mga problemang dinanas mo at dinadanas mo. At mangyayari nga yan in the future. Kasi magiging independent ka na. Okay, ano ang last message para kay Gemini? You are worthy of love. No proof is needed. Oo, tama. Kaya nga sabi ko si universe na o Diyos na ang gumawa ng paraan para tanggalin ka sa sitwasyon na hindi na babagay sa'yo kasi ikaw yung taong mahaba ang pasensya, pilit kang umuunawa, kung may ipoprovide, andiyan ka. Pero still, itong mga to, parang hindi nila na-appreciate. So, dilabas ka dyan ng Panginoon para mapunta sa mga taong same ng energy mo. Mababait, may pakikisama sa'yo, at yun yung magiging inspirasyon. Kasi nga, you are worthy of love. So, Gemini, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!